Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang KG Final Game na napalabas noong 2020. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ang Japan ay nasa kaguluhan sa pananalapi, ang halaga ng yen ay bumaba at ang mga tao ay nawalan ng trabaho. Ang mga mahihirap ay nagpupumilit na mabuhay, at ang mayayaman ay pinupuno ang kanilang mga bulsa sa pamamagitan ng murang lakas paggawa. Koji, na nagtatrabaho para sa T-Executive Roski. Magkasakit sa mga taong pretuhin na parang mga alipin. Gusto niyang baguhin ang lahat. Nakilala ni Koji ang isang matandang kaibigan na tumulong sa kanya na makilahok sa isang laro na tinatawag na Tower of Babel. Pagkatapos niyang manalo, pinili ni Koji ang Helpful Intel bilang award sa halip na pera. Pagkatapos ay nasangkot siya sa isang plano upang iligtas ang isang buong bansa mula sa pagbagsak. Ngayon bago tayo magpatuloy, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell upang maabisuhan ka kapag handa na ang isa pang recap ng pelikula para sa iyo. Gusto naming palaguin ang isang mahusay na komunidad ng mga mahilig sa pelikula dito, at gusto naming maging bahagi ka nito. Kaya't magpatuloy tayo at simulan ang recap na ito ng huling laro ng Kechi. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapalam sa amin ni Kechi tungkol sa kasalukuyang estado ng Japan. Ang taon ay 2020 at ang Japan ay nabangkarote. Matapos mag-host ng Olympic Games, maraming tao ang nawalan ng trabaho at tumaas ang inflation. Si Koji ay nagtatrabaho para sa isang maliit na halaga ng pera, at sa araw ng sweldo, nakita niya na kinuha ng kumpanya ang 70% ng kanyang sweldo. Gumagawa ng eksena si Koji sa pamamagitan ng pagtawag sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya para sa pagmamaltrato sa mga manggagawa nito. Lalo siyang ikinagalit ng kalagayan ng isang babaeng manggagawang may sakit na kaibigan din ni G. Siya ay isang bihasang gumagawa ng relo, ngunit ngayon siya ay nasa murang lakas paggawa. Pinaputok ni Koji ang iba pang mga manggagawa. Gayunpaman, ang kasumpa-sumpa na Yokosaki, isang miyembro ng Tai Corporation, ay nagpapakita. Pinakalma niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggigiit ng dominasyon sa mga mahihirap na manggagawa. Sinabi niya sa kanila na maaari silang malayang pumunta kung ayaw nilang magtrabaho, at alam niyang kailangan nila ng pera. Nananatili ang lahat pagkatapos ng insidente. Natisod ni Koji ang kanyang matandang kaibigan na si Suki mula sa ilalim ng lupa na siyang pinuno ng squad. Binili niya si Koji ng hapunan at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Tore ng Babel. Ito ay isang kaganapan na ginanap ng isang hindi kilalang tao, mayamang tao at isang panalo. Ang mga kalahok ay dapat kumuha ng card mula sa tuktok ng tore. Pagkatapos ang mga kalahok ay maaaring pumili sa pagitan ng pera at lihim na intel na tumutulong sa kanila. Sinabi ni Suki kay Koji na gusto niya ng 50% ng premyo at pumayag si Koji. Maya-maya ay magsisimula na ang laro at marami ng kalahok. Sinabi sa kanya ng tagapagbalita ang lokasyon ng tore at lahat ay tumatakbo patungo dito. Bago pa man dumating si Koji, may tumapot sa kanya at nahulog siya sa lupa, ngunit pagkatapos ay nakakuha siya ng ideya, umakyat sa tuktok ng gusali na malapit sa tore. Pagkatapos ay gumawa siya ng tulay at nagsimula siyang dahan-daang maglakad patungo sa tore. Ang mga tao ay nag-aaway sa isa't isa at sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang maabot ang tuktok. Ang isa sa kanila ay gumagamit din ng drone. Malapit na si Koji, ngunit nakita siya ng isang manlalaro at nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kaibigan at inutusan silang isabotahe si Koji. Sa kabila ng lahat laban kay Koji, tumalon siya patungo sa tore. Ngunit kinuha ng isa pang manlalaro ang card. Lumilitaw ang mga miyembro ng kawani at ini-interview nila ang nanalo, ngunit pagkatapos ay magpatuloy upang sabihin sa kanila na hindi niya mabubuksan ang card. Sinabi sa kanya ng tagapanayam na ang taong unang nakahawak sa card lamang ang makakapagbukas nito, at ito ay si Koji. Nanalo siya at mas pinili niya ang intel kaysa sa pera na si Shasuki na nanunood ng lahat sa TV. Pagkatapos ay makikita natin ang lupain ng Taze Underground Casino. Ang Japanese Minister of Finance ay nagsusugal doon, isang lalaking nagngangalang Koseki. Nagpakita si Kora at hinahamon siyang maglaro. Sinabi ni Kota sa ministro na hindi niya gusto ang kanyang pera, gusto niya ang kanyang posisyon. Ang ministro ay sumang-ayon at pagkatapos ng isang mabilis na laro ng isang pagkakaiba-iba ng bato, papel, gunting, siya ay natalo at si Tekota ang pumalit sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Tekota ang kanyang plano para sa isang pulong. Plano niyang itaas ang mga buwis at limitahan ang halaga ng pera na maaaring bawiin ng mga tao sa kanilang mga bank account. Plano rin niyang magdagdag ng bagong currency na kinokontrol ni Tai sa halip na yen.
Pumunta si Koji sa isang address na nakita niya sa pamamagitan ng Intel, at ginamit niya ang kotse para buksan ang pinto sa isang bahay. Nakilala niya ang nanalo sa isa pang kaganapan, si MS. Kako Kino. Sa lalong madaling panahon ng tagapag-ayos ng mga kaganapan Togo ay lumitaw kasama ang kalihim Minto. Kumusta? Sinabihan ni Togo si Koji tungkol sa sitwasyong gustong gawin ni Takado. Ipinahayag ng Togo na siya ay may malubhang sakit at malapit na siyang mamatay. Pero gusto niyang iligtas ang Japan. Plano niyang gastusin ang lahat sa pagsusugal para makakuha siya ng sapat na pera para suhulan ng mga politiko para tutulan ang plano ng Ko. Nagpa siya sina Kosh at Kinako na tulungan ang Togo sa pagliligtas sa Japan. Pagkatapos ay dinala ni Minto sina Kosh at Kinako sa bayan ng pagsusugal sa ilalim ng lupa ng Tai, at ipinakita niya sa kanya ang larong lalaruin ni Toga laban kay Kosaki. Ang pangalan ng laro ay Final Judgment. Nagtugma ang dalawang sukat ng tao. Ipinagpalit ng mga kalaban ang lahat ng kanilang kayamanan para sa ginto at nakikipagkompetensya upang timbangin sa isang sukatan na nagsisilbing balanse. Ang mga manlalaro ay lumalaban at maaari silang makakuha ng mga taga-suporta mula sa karamihan ng tao na maghahadges ng mga barya sa kanilang bahagi ng sukat. Ang mga nanalo ay pinasyahan ng mga tagahanga sa pagtatapos ng laban. Gayun din, ang bawat manlalaro ay magkakaroon ng tulong ng mga kaibigan, pamilya, at mga fixer. Maaari nilang dalhin ang kanilang kayamanan upang matulungan ang mga manlalaro at magbid kung mananalo ang kanilang manlalaro. Makakakuha sila ng dobleng halaga ng pera pagkatapos maglakad-lakad. Natisod si Koji sa isang laro na tinatawag na Dream Jump. Ipinaliwanag ni Minto na 10 nagpapakamatay na tao ang nakikipagkompetensya sa laro. 9 sa 10 ay may maluwag na lubid at isang manlalaro lamang ang makakaligtas. Dinala ni Minto sina Koji at Kinako para saksihan ang laro at ikinasindak sila nito. Si Tekote ay nagmamasid sa panaginip na laro ng lubid at nagpakita si Kosaki. Hiniling niya kay Tekote na ay back up siya sa scale game laban sa Toko Promises Kosaki na gagawin niya. Ang kapatid ni Togo ay pumunta sa Togo upang sabihin sa kanya na ibibigay niya ang kanyang lupa bilang tulong. Tinanong ni Koji si Togo kung mayroon na siyang iba mula sa kanyang pamilya, ngunit sinabi sa kanya ni Togo na siya ay nag-iisa. Gayunpaman, kalaunan ay sinabi ni Minto kay Koji na si Togo ay may asawa at anak na iniwan niya, at pagkaraan ng ilang panahon ay namatay ang asawa. Ibinunyag din ni Minto na si Togo ay nagbigay ng mamahaling Van Gogh na painting sa kanyang asawa at marahil ay mayroon pa rin ang kanyang anak. Nagpa siya si Koji na hanapin ang anak ni Togo dahil ang pagpipinta ay makakatulong sa kanila sa laro. Pumunta siya upang siyasatin ang impormasyon mula sa kaibigan ni Togo. Sinabi niya kay Koji na walang nakakaalam kung nasaan ang anak ni Togo. Biglang lumitaw si Tekote kasama ang mga pulis at pinaalis nila ang mga tao. Nilapitan ni Tekote si Koji, at ipinaalam niya sa kanya na kilalang kilala niya ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tumalon si Koji at dinukot ng mga lalaking nakibahagi sa tore ng Babel. Gayunpaman, nalaman ni Koji na hindi sila masamang tao. Gusto lang ng isa sa kanila na kumuha ng pera para magbukas si Koji ng pabrika kung saan maaaring magtrabaho ang mga tao. Pagkatapos ay inanyayahan ni Koji ang mga lalaki na tulungan siya at ang Togo na manalo sa huling laro ng paghatol, at tinanggap ng mga lalaki ang alok. Kinuha rin ni Koji ang kanyang kaibigan, si MS. Sugiyama, na lubhang nangangailangan ng trabaho. Naghahanda na ang lahat at oras na para sa huling paghatol. Lumapit ang Togo at Koski, at habang hinahanap sila, sinabi ng tagapagbalita sa lahat ang 5 panuntunan ng laro. Ang unang tuntunin ay ang labanan ay tumatagal ng 5 oras mula alas 12 hanggang alas 5. Ang pangalawang tuntunin ay ang lahat ng gintong barya na itinaya sa loob ng takdang panahon ay may bisa. Ang ikatlong tuntunin ay ang pagkakasunod-sunod ng FS ay pipiliin ng sapalaran. Ang ikaapat na tuntunin ay sa alas 2, alas 4 at alas 5, ay lahat nila kung aling sukat ang mas mabigat. Ang ikalimang panuntunan ay ang bawat barya at bar na mahuhulog mula sa platform ay pagmamay-ari ng Thai Corporation. Ang mga manlalaro ay pumirma ng mga form, ang kanilang mga katulong ay nagdadala ng kayamanan, na ginawa ng mga kawani ng Thai sa mga gintong bar. Marami pang gintong Kosaki ang Toko. Nagsisimula ang laro sa pagkaantala ng 10 minuto at inakusahan ng Kawasaki si Toko na kumuha siya ng trabaho mula sa daan-daang tao at ang ilan sa kanila ay nagbuwis ng buhay. Nagulat ang mga manunood at mabilis silang napaatras. Kawasaki. Ngunit pagkatapos ay nagbigay si Toko ng kanyang talumpati na nagsasabi sa lahat na nagsisinungaling si Kawasaki at siya ang gumawa ng lahat ng bagay na iyon. Ang panuntunan sa wheel ay umiikot at gumulong ng isang F at ang mga kaibigan ni Kawasaki ay pumasok. Napansin ni Koji at Kinako na ang kanyang mga kaibigan ay medyo malamig.
At nalaman ni Koji na hindi sila kaibigan ni Kawasaki. Sila ang mga taong may utang sa kanya. Ang isa sa mga kaibigan ng Togo ay nagpapakita ng mga mahahalagang artifact na gawa sa Gereng. Ang computer ay hindi makapagpasya ng halaga nito, at ipinapalagay ni Koji na kahit papaano ay nanlaloko ang Kawasaki. Isa pang kaibigan ng mga kaedad ni Togo, ngunit may utang siya sa Kawasaki at nauwi sa pagtataksil kay Topo. Ang turn ay para sa mga fixer at maraming tao ang nagbibigay ng pera sa Kawasaki, gayunpaman, hindi ito pareho para sa Toko. Ang kanyang mga fixer ay nagbibigay sa kanya ng isang limitadong halaga ng pera dahil ang kanilang mga kumpanya ay may relasyon. Sa Thai, oras na para suriin ang timbang, at ang Togo ay may mas kaunting pera kaysa sa Kawasaki. Ang turn ay dumating sa mga pamilya at ang lahat ay nagulat nang ibunyag ni Minto na siya ay anak ni Togo. May dala siyang mahalagang painting at binigay niya ito kay Rusky bilang paghihiganti. Gayunpaman, ang halaga ng pagpipinta ay 0 at sinabi ni Togo sa kanyang anak na ipininta niya ang larawan ng kanyang ina. Sinabi ni Togo kay Minto na hindi niya ito pinabayaan. Ipinaliwanag niya kay Minto na namatay ang kanyang ina habang nangginganak at dinala si Minto. Hinahanap siya ng Togo sa buong oras. Mabilis na pinagsisihan ni Minto ang kanyang desisyon. Binigyan siya ng isang staff ng isang chip na barya na katumbas ng halaga ng frame ng mga painting. Naghagi si Minto ng barya sa timangan ng kanyang ama, ngunit napakalayo niya. Sinabi ni Togo sa kanyang anak na hindi siya galit sa kanya. Masaya siya na nagkabalikan sila. Sinusuri nilang muli ang timbang. Laking gulat ni Koji at ng iba pa nang makita nilang mas maraming ginto ang Kawasaki kaysa sa Togo. Oras na para ihagis ng mga tagahanga ang mga barya upang matulungan ang isa sa mga manlalaro at automatikong tumaya sa isa sa kanila. Ang lahat ay pumupusta agad sa Kawasaki. Tinawag ni Koji ang isa sa kanyang mga lalaki at ang isa sa kanila ay nagdala sa kanya ng kaso na may pera. Pagkatapos ay sumama si Koji kina Minto at Kinako para sumugal at kumita ng kaunti para sa Toko. Mabilis na nalaman ng gang na isinara ng Kawasaki ang bawat kasino. Ang matandang kaibigan ni Gina si Ringo Indo ay nagpakita at sinabi niya sa kanya na ang pangarap na lubid lamang ang magagamit upang laruin. Binibigyan niya siya ng tip na ang mga panalong numero ay naiset up ng maaga. Pumunta si Koji sa laro na alam niyang nirig ito. Gayunpaman, mayroon siyang lihim na plano. Pinatay ni Minta ang kuryente para mapalitan ng mga tauhan ang numero ng lubad. Nalaman ng ko ang panalong numero mula sa huling round, at habang gumagawa si Minto ng diversion, sumugod siya para magbigay ng tip kay Koji. Pinili ni Koji ang tamang lubad, at ang grupo ay bumalik sa Togo na may dalang malaking halaga ng ginto. Gayunpaman, inatake sa puso ang Togo. Ang sukat ay nasa pinakamataas na punto nito, at kailangang makuha ni Koji ang mga gold bar doon kahit papaano. Siya ay may isang alas sa kanyang manggas, bagaman. Pumasok ang kanyang mga kaibigan na may dalang mga drone at dinadala nila ang mga bar sa sukat para mas lumala ang mga bagay. Para sa Kawasaki Sakazaki mula sa huling pelikula, lumalabas na may kasamang likod ng mga barya. Pinasisigla niya ang karamihan upang suportahan si Topo. Ang bawat tao ay lumilipat sa panig at itinapon nila ang kanilang pera sa sukat ng Togo. Oras na para sa panghuling pagsusuri sa mga timangan, at si Katie ang napupunta sa halip na si Topo. Mas matimbang ang Kawasaki kaysa kay Koji. Gayunpaman, ang Mintos chip coin ay bumaba mula sa orasan at papunta sa Koji scale, at siya ang nanalo. Ibinunyag sa kanya ni Koji na pinabilis ng kanyang kaibigang gumagawa ng relo ang orasan sa ganoong paraan. Ang mga timangan ay nakarating sa pinakamataas na punto ng mas mabilis, at si Kosaki ay hindi makapaglagay ng mas maraming ginto dito. Ngunit ang mga kaibigan ni Kachi ay gumagamit ng mga drone. Si Tucker K ay nagpakita at sinabi niya kay Koji na ang kanilang plano ay nabigo dahil ang gobyerno ay nagpasya ng mas maaga na ito ay binalak. Pagkatapos nito, sa buong tawag sa telepono, nalaman ng grupo na namatay si Togo. Nakatanggap si Kinako ng tawag mula sa numero ng telepono ng Togo. Sumagot si Koji at ang kanyang mukha ay nagsasabi sa amin na mayroong ilang magandang balita. Makukuha ng mga politiko ang perang ipinangako sa kanila ni Tikoto kung susuportahan nila siya. Gayunpaman, hindi makuha ng isang kawani ng tama ang password. Nagulat si Tikoto, at pagkatapos ay nagpakita si Koji kasama ang lahat ng tatlong mga password at sobra. Ipinaliwanag ni Kosh na sinuhulan nila ang lalaki ng kawalan ng kapanatagan upang baguhin ang password upang hindi makuha ng punong ministro at ng iba pa ang pera. Pagkatapos ay hinamon ni Koji si Tikoto na maglaro ng rock scissors na papel sa kanya. Kung manalo si Koji, kakanselahin ni Tikoto ang kanyang plano. Kung mananalo si Tikoto, makukuha niya ang lahat ng tatlong password.
Gusto ni Tekote si Koji na manalo siya kahit na magkatabla. At okay naman si Koji ISS niyan. Gayunpaman, sa larong ito, kung gustong maglaro ng bato ang manlalaro, kailangan niyang kumuha ng bato mula sa bag. At kung gusto nilang maglaro ng gunting o papel, kailangan nilang kumuha ng ginto sa paraang iyon ay mababa ang tsansa ng pagdaraya. Si Tucker Koto ang nanalo sa una, at nakatabla siya sa pangalawa. Nakakuha siya ng 2 password mula kay Koji. Gayunpaman, nilinlang siya ni Koji sa ikatlong round sa pamamagitan ng paglalaro ng bato laban sa gunting ng Tekota. Ipinaliwanag ni Koji na alam niya na mahuhulaan ni Tekota ang susunod na galaw sa pamamagitan ng pagsusuri sa posisyon ng kamay. Ang ginto ay mas mabigat kaysa sa bato at alam ni Teiko kung ano ang nasa kamay ng manlalaro. Sa simpleng pagtingin dito, peke ni Koji na may hawak siyang ginto at sa paraang iyon ay nagawa niyang daijin si Korra. Sinabi ni Korra kay Koji na hindi niya kakanselahin ang kanyang plano at ibinunyag niya na ang ikatlong password ay magre-reset bukas. Anyway, umalis si Korra at nakita ni Kinako si Koji na nakangiti. Hindi pa tapos, at alam nating sa ngayon ay laging may plano si Koji. Ang mga tao sa buong Japan ay nanunood ng balita kung saan inanunsyo ng reporter na ang yen ay hindi nagagamiting yin. Sa halip, magkakaroon ng bagong currency na tinatawag na perka. Nagagalit ang mga tao at nagsimula silang magprotesta. Ang punong ministro at iba pang mga politiko na ngayon ay mayaman ay wala talagang pakialam, at matyaga silang naghihintay na ma-reset ang password. Kapag ang countdown ay umabot sa 0, binubuksan nila ang kanilang mga kaso. Nagulat sila, ang mga kaso ay puno ng yen, ang pera ay walang halaga. Kaagad nilang pinatigil ang kanilang desisyon tungkol sa pera ng Thai at ibinalik nila ang yen. Nakasalubong ni Tekota si Koji sa playing field. Inihayag ni Koji ang kanyang buong halaman ng Tekota. Pangatlong password lang ang kailangan niya. Hindi maisip ng punong ministro na ang mga kaso ay puno ng Y. Nagalit si Korra sa akusasyon ni Koji na sinisira niya ang Japan. Inakusahan ni Koji si Korra na nagmamalasakit lamang sa mga mayayaman at hindi sa mahihirap. Binuksan ni Koji ang higanting TVGs. Nagpost ang mga kaibigan ng video ng punong ministro at iba pang mga politiko na kumukuha ng pera at ipinapalabas sa buong bansa. Kaagad na itinawag ng punong ministro ang desisyon tungkol sa pera ng T. Sinabi ni Koji kay Teiko na natalo siya sa ibang pagkakataon. Koji parts ways with Kinako, Minto at ang iba pa. Nakuha ng lahat ang kanilang makatarungang bahagi ng pera. Pinili ni Koji ang pinakamalaking kaso. Pumunta siya sa isang restaurant at umorder ng maraming pagkain at beer. Sa sandaling makuha niya ang resibo, nalaman niyang walang laman ang kanyang malite sa kabilang bahagi ng bayan. Magkasama sina Kinako at Endo. Si Kinako ay sumunod sa mga tagubili ni Endo at nilagyan ng mga bote ng tubig ang pinakamalaking kahon. Alam ni Endo na pipiliin ni Ka ang pinakamalaki. Sa isang flashback, nakita natin na nakipagdeal si Endo kay Kinako sa Thai Underground Casino, at ngayon ay may Koji share na naman si Endo, nasira ang Kaji. Nagtatapos ang pelikula habang umiinom siya ng kanyang beer, alam kung ano ang naghihintay sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.